Hello po, ah, mga kapatid at saka mga nanonood sa live ko. Laki ng mukha ko. Yan, para lumit. Sinasabi po nila, pinapakalat po nila na meron daw po akong puot sa puso, hindi ako nagpapatawad, wala daw akong pag-ibig. Madali lang po yung unawain eh. Nanahimik nga po ako eh. Hindi nga po ako nagsasalita. Pero yung pong nanay kasi ni Brad Daniel, hindi po tumitigil. Nagpakalayo-layo na nga po ako eh. Katunayang hindi po ako nagsasalita. Pinakita ko po ba kaagad yung direct message ko kay Brad Daniel? Hindi po ba? Sila po ang may kasalanan. Bakit nagbunyag ako ng nagbunyag? Bakit? Biruin mo. Ipapakalat mo na i-block ako ng mga kapatid. Anong klase kang tagapangasiwa nun? Anong klase kang leader? Dapat, yung leader na sa Diyos, wala yung kinakampihan, wala yung inaayunan. Porket bananay mo yung may kasalanan, kakampihan mo na siya. Tanungin mo yung kapatid mo, si Sis Lisel, Brad Daniel. Tanungin mo siya, sino ba talagang may mali? Sabi nga ni Sis Lisel, ang gara-gara ni Mami, pagka nakaharap si Kuya, nagtatransform siya. Tapos, ako yung ika-character assassinate nyo ngayon sa mga kapatid na wala akong utang na loob, masama akong tao, hindi ako nagpapatawad. Kayo nang humusga dyan, lalo na yung mga yung mga nakakaalam ng totoong nangyari. Kaya lang ako nagsasalita ngayon kasi biruin mo, anong klaseng sa Diyos ka na leader na ipapablock mo yung ipapablock mo yung tao na naging alalay ng iyong pamilya sa loob ng 20 taon mahigit. 2 dekada yon. Ni minsan yung nagawa ko sa kanila, sa pamilya mo, Brad Daniel, di ko man nagawa sa nanay ko tsaka sa tatay hanggang sa nakamatayan. Ngayon, regarding dun sa mga kumakalat na sinasabi daw ni Brad Daniel, pinakain ako sa palad, pinagamot yung mga magulang ko, etc. Wala pong katotohanan dun. Wala pong katotohanan dun, mga kapatid. Kaya, bago po kayo humusga, bago po kayo humatol, mag-imbestiga po kayo. Huwag po kayong basta-basta nakikinig kung kani-kanino na hindi ko mo sinabi ni Brad Daniel na i-block, ibablock na kaagad. Pangit po yung ganun. Sabi nga nung kasamahan ko kay Brad Eli, parang napakadali na lang para kay Brad Daniel na itapon yung kaligtasan natin. Hindi po kasi ganun yung natutunan namin kay Brad Eli. Yung pong kaligtasan ng kapatid, pinagkamatayan po yan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nakakalungkot, may mga nagme-message sa akin na mga kapatid na na nakita ko yung concern nila. Unang-una sa iglesia. Alam niyo po mga kapatid, malungkot po talaga natanggapin yung katotohanan na nagkaganito yung iglesia. Alam niyo po kung magtatanong po kayo sa mga lokal sa iba-ibang panig ng mundo, marami pong katiwaliang nangyayari. Ngayon, kung talagang mahal po natin ang ating mga kaluluwa, mahal po natin yung iglesia, ipagmalasakit natin, sabihin natin sa kinauukulan yung dapat malaman. Sino po ba yung kinauukulan? Si Brad Daniel. Ngayon, hanggat hindi naninindigan si Brad Daniel sa katotohanan,
Hindi na po babalik ang Diyos sa iglesia kung papaanong itinakwil niya ang bayang Israel na kanyang iniibig mula pa ng pasimula. Gayon din po ang mangyayari sa atin. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo yung original na iglesia. Yung pong original na iglesia sa Pilipinas, yung pong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na itinayo ng kapatid na Perez, na sinampalatayanan ng kapatid na Soriano, na kanyang nakamatayan. Sadly, yung pong kanyang pinagkatiwalaan, simpleng ano lang po pwede naman pong sabihin ni Brad Daniel, Mami, hindi po yan yung tinuturo sa atin. Ang tinuturo po sa atin, pagpapatawad, pag-ibig. Bakit po ganyan? Pwede naman ganun Bakit nakarating sa ganitong sitwasyon, sa ganitong mga pangyayari? Bakit nakarating sa mga ganitong pangyayari? Kasi recklessness of Brother Daniel. Bakit ko sinasabing recklessness of Brother Daniel? Biruin mo, ipapablock mo ko. Ipapablock mo ko sa mga kapatid. If you are in my shoe, palit po tayo ng kalagayan, Brother Daniel. Ikaw ang ipapablock ko. Anong mararamdaman mo? Nung ang nangyari lang sa sa Sofitel, biro mo relihiyon tayo tapos ipapaboycott mo yung Sofitel. Relihiyon tayo tapos ipapaboycott mo yung GMA. Yung laban mo sa GMA, laban mo lang yun Pero kung ginagalang ka namin bilang leader namin, sinusuportahan ka namin. Kaya lang, ipaglaban mo naman kami. Inapi nga kami ng nanay mo Inapi nga kami ng mga magulang mo Masakit pong tanggapin yung masakit malaman yung totoo. Pero yung katotohanan, mga kapatid, yun yung magpapalaya sa atin. Ano po kasi, biruin mo, pwede mo nang sabihin sa nanay mo, Mami, stop nyo na po yan. Nanahimik na nga si Badong, di po ba? Hindi na nga niya pinaglaban yung karapatan niya doon sa commission, di po ba? Hindi po ba mas madaling sabihin yun, Brad Daniel? Kesa ipablock mo ko sa mga kapatid? Ayan, hindi ka naman nila paniniwalaan, Brad Daniel. Dahil mas maraming mga kapatid, lalo na yung mga nadistinuhan ko, mga nakasama ko, hindi po sila maniniwala. Sa'yo mismo, hindi sila maniniwala. Katunayan, hindi sila maniniwala sa'yo, Brad Daniel. The messages are keep on coming to me. Mga kapatid na nadistinuhan ko, maayos po silang mga kapatid. Bakit po ganyan? Dapat po sana ang itinuturo niyo po sa amin pag-ibig. Pero bakit po hindi po yun ang nangyayari, ang lumilitaw? Di po ba? Ang sabi po sa Biblia, sabi ni Brad Eli, yung mabuting pastor, pagka noong meron pong nawalang meron po siyang 100 tupa. Nawala po yung naligaw yung isa, iniwan niya yung 99 para hanapin yung isang nawawalang tupa. Bakit po ano po ang ginagawa ninyo ngayon, kapatid na Daniel? Ganun na lang po ba kadali para sa inyo na itapon ang kaligtasan ng mga sumasampalataya sa iglesia na gumugol ng dekadang taon ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos? Hindi nyo po ba pwedeng sabihin sa inyong mga magulang na, Mami, Daddy, hindi po ganyan hindi po ganyan yung iniaaral sa atin. Mas madali po yun, di po ba? Pero bakit po ginawa po ninyong ipablock ako? Ngayon, di ba ang sabi nyo lang, i-block ako? Bakit kung ano-anong nakakarating na kesyo naninira daw? Nagsasalita daw ako ng laban sa aral, wala daw po akong utang na loob. Kung meron pong walang utang na loob, Brad Daniel, kayo po yun. Pinaglingkuran ko po yung pamilya po ninyo nang wala po akong sahod. For your information, Brad Daniel, wala po akong sahod. Alam po ng Diyos yan at alam ng pamilya nyo yan. Tanungin nyo si Ate Lisel. Di ba napahiya ka nung pinagmalaki mo pa sa kanya na pinagalitan mo ko dahil sabi mo kay Sis Lisel na yung kapatid,
Pinagalitan ko yan si Badong dahil naalala niya lang tayo pagka kailangan niya tayo, pagka wala na siyang pera. Pero pagka nakapag-ipon na siya, nilalayasan niya tayo. Anong sabi sa'yo ng iyong kapatid? Di in your face ka. Tapos ako ngayon ang sasabihan ninyo na hindi nagpapatawad, hindi merong tanim na galit sa puso, etc. Sinong merong tanim na galit sa puso? Hindi po ba kayo? Kaya biro mo, nananahimik ako dito sa dako ko, nagpakalayo-layo na ako. Tapos sisiraan mo pa ako. Tapos ikaw naman, Brad Daniel, pwede mo naman sabihin yung sabihan yung nanay mo. Kaya lang hindi po yun yung nangyayari. Pinagmalaki mo pa sa nanay mo na Kaya hanggat hindi po kayo naninindigan, Brad Daniel, sa katotohanan, simpleng lang po simpleng pagdidisiplina lang. Hanggat hindi nyo madidisiplina yung inyong mga magulang, na wag silang mang-api ng kapatid, hindi na po kayo mapapanuto, Brad Daniel. Yan po ang totoo. Hindi na po kayo mapapanuto. Pangit lang pong pakinggan, di po ba sabi nyo po sa amin, kahit bata, pagkatama yung sinasabi ng bata, dapat igalang. Alam nyo po si Haring David, nung ipinakilala nung propeta sa kanya yung kanyang kasalanan, tinanggap niya po yun ng may buong kapakumbabaan. Kaya po siya pinatawad po ng Diyos si Haring David. Kaya mas madaling tanggapin yung pagkakamali kesa magmatigas po kayo sa inyong pagkakamali, Brad Daniel. Inuulit ko po, wala po akong galit sa puso. Ang katunayang wala akong galit sa puso na kagaya ng pinapakalat nila na di daw ako nagpapatawad, etc. Nananahimik po ako dito. Tapos biglang kakalat na ipapablock ako. Kaya ayun, tapos ang sasabihin, lumalaban daw ako sa aral. Di ba hinahamon ko nga kayo? Patunayan nyo na meron akong sinabing laban sa aral. Ang daming nagme-message sa akin, bro, inulit-ulit ko lahat ng mga video mo, bro. Wala akong narinig na lumalaban ka sa aral. Manapa, ipinagtatanggol mo pa yung iglesyang kinamatayan ng kapatid na Soriano. Pero bakit po ganun ang ginagawa ninyo sa akin? Character assassination. Itong mga KNP naman ng mga walang hiya, na mga hinayupak, natatakot silang mabunyag ang katotohanan. Kagaya nun, biron mo merong DS sa norte na dati dumidistino lang ng nakamotor, ngayon top of the line na pick up. Sinong bumili? Si Resty Reyes. Hindi ba dapat ang magbigay ng mga ganong mga bagay ang pangasiwaan, si Brad Daniel? Bakit ikaw ang nagbibigay, Resty Reyes? Tapos ang nagbabayad yung mga kapatid sa Middle East. Hindi ba makapalang yung pagmumuka, Resty Reyes? Kaya kaya ang mga kapatid ngayon, ang naaanuhan, ang napagbubuntunan ng ng sisi yung mangaral na wala namang kaalam-alam sa mga nangyayari. Kaya sabi ko nga po sa inyo, ako I am speaking sa sarili ko. I cannot speak for anybody else. Kaya ganun po, nakakalungkot mang sabihin at isipin, hanggat hindi po naninindigan at nagpapakumbaba si kapatid na Daniel, hindi na po babalik ang Diyos sa MCGI. Yan po ang masaklap na katotohanan. Kapatid na Daniel, tandaan niyo po, noong pong si Haring David ay nagkamali, na kinuha niya ang asawa ni... Sino bang asawa ni Batseba? Si Urias yata. Basta yung nung kinuha niya si Batseba na asawa ng kanyang isa sa mga general,
ipinakilala sa kanya nung propeta yung kanyang pagkakamali. Alam niyo po, hari yun. Pwede niyang ipapatay yung propeta na yon na nagsabi sa kanya at nagpakilala nung kanyang pagkakamali. Pero anong ginawa ni Haring David? Nagpakumbaba siya sa Diyos. Gumulong siya sa abo. Kaya pinatawad po siya ng Diyos. Brother Daniel, mas madali pong aminin na nagkamali po tayo. Tatanggapin po ng mga kapatid po yun. Ako po personally, sabi ko nga, kahit hindi mo ako nireplyan doon sa chat ko sa iyo directly, dated November 21, 2023, regarding dyan sa issue na yan, sa nanay niyo po, ano lang ako, nandyan pa rin ako, dumadalo, kahit pinaparinggan niyo po ako sa pulpito, sa mga pagkakatipon, okay lang. Tinatanggap ko ng buong puso. Ang hindi ko matake, na ipapablock mo ko, Brad Daniel. Yun ang hindi tama, Brad Daniel. Kahit saan po kayo pumunta, kahit sa grade 1, sasabihin niya po sa'yo, Brad Daniel, hindi po tama, Brad Daniel, yung ginawa niyo. Na pinablock niyo po si Brad Badong. Hindi po ba mahigit 20 years po siyang naglingkod sa inyong pamilya? Kaya ganun po, mga kapatid. Hindi ko lang po na matake at masikmura yung pang-aalimurang ginagawa sa akin ngayon nung mga panatiko. Hindi ko naman po sila masisisi dahil they are blinded already. Nino, nung nangangasiwa mismo. Tandaan po natin ang nakasulat sa Biblia, yung bulag na umaakay at yung bulag na inaakay, kapwa mahuhulog yun sa hukay. Kaya po, Brad Daniel, tanggapin po natin na nagkamali po tayo. Di po ba sinasabi niyo po sa amin? Para tayo mapanuto sa atin pong mga kabuhayan, tanggapin natin yung pagkakamali natin. Kami po, pagka tinuturuan niyo po kami, tinatanggap po namin yun ng may buong pananampalataya. Sana kayo rin po. Kayo po ang nagpasimula nito, hindi po ako. Pinablock niyo po ako sa mga kapatid. Na wala po akong kaalam-alam. Na wala namang ginawang paglilitis. Kaya masakit po sa kalooban yung pong ginawa nyo dahil sabi ko nga po sa inyo, ang pananampalataya ko sa iglesyang ito hindi po naging sampay-bakod. Katunayang hindi sampay-bakod, kahit anong nakikita kong hindi magaganda sa royal family, hindi po naaapektuhan yung pananampalataya ko. Bakit? Ang nakasulat po kasi sa Biblia walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Komo ba nagkasala si Haring David? Masama na siya? Hindi. Komo ba naglabas ako ng sentimiento ko sa Facebook ko na wala naman akong pinapangalanan? Masama na ako. Lumalaban na ako sa aral. Ganun lang po yun Napakasimpleng logic lang po nun, Brad Daniel. Pero bakit pinablock niyo po ako kaagad na wala man lang po kayong ginagawang aksyon samantalang nag-message po ako sa inyo dated November 21, 2023. At ang katotohanan po niyan, nakiusap sa akin si Brad Josel Malyari na iregalo po namin sa iyo dahil sabat nyo po noon nung 2023, sabat nyo, na mag-ayos kami ni Mami. Alam nyo po, pumunta kami sa Kalumpang, tapos wala kaming nadatnan doon. Pumunta kami sa Central, wala kaming nadatnan doon. Ilang beses kami, 3 beses yata kami nagpabalik-balik sa Kalumpang. Tapos, pumunta pa kami doon sa Highview, doon sa bahay doon, wala din. Good thing meron ako mga contact na pwede kong makausap. Yun,
Nandun na daw sila mami sa Kalumpang, kaya pumunta ako. Alam niyo po, Brad Daniel, masakit po sa kalooban yung, yung mismong mga pinagsilbihan mo, sila yung sumisira ng pagkatao mo unti-unti. Di po ba, gusto nyo suportahan namin kayo? Hindi po ba po pwedeng suportahan nyo rin kami kahit konti lang? Hindi po ba po pwede na ipagmalasakit nyo po kami kahit konti lang? Bakit po ganun ang ginagawa ninyo? Kaya biruin nyo, yung mga kapatid sa Macau, kinokontak ako. Sabi ng mga kapatid sa Macau, kumukilala nila ako dahil nadistino ako doon. Sabi nila, bro, bakit po ganun ang sinasabi ni Brad Ramis? I-block ka daw po dahil wala ka daw pong utang na loob. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa totoo lang, noong nagtatrabaho po ako sa Macau, isa po sa mga nakikinabang ng sahod ko, si Brad Ramis Naral, yung pong district servant ng District 1 ng Asia Oceania. Kasama ko po siya sa lokal, sa destino. Kasi ganun po yung natutunan kong pag-ibig kay kapatid na Eli Soriano. Ibigin mo yung kapwa mo manggagawa. Nagugulat lang ako, bakit ganun? Mahal ko po kasi yun eh. Mahal ko si Brad Ramis. Mahal ko yung basta manggagawa na kasamang nagmamalasakit. Mahal ko. Kaya nagulat ako na bakit nag-iba na yung yung ulat pagdating sa kanya. Wala akong utang na loob. For your information, Brad Ramis, di po ba, Brad Ramis, pagka umuwi ka sa Pilipinas, nung nasa Pilipinas ako, sino ang kinokontak mo para sumundo sa'yo sa airport? Kahit madaling araw. Hindi po ba ako yun, Brad Ramis? Bakit ngayon binabaligtad mo ang ulat na ako ang walang utang na loob, Brad Ramis? Hindi ka ba kinikilabutan yan? Kaya masakit sa kalooban yung mga ganyang mga nangyayari, mga kapatid. Kaya kung mahal po ninyo, kapatid na Daniel, ang kapatirang ibinilin sa'yo ng kapatid na Eli Soriano, magsabi ka po ng tapat. Magsabi ka ng tapat, Brad Daniel. Wag yung naninira ka patalikod, di po ba? Sabi nyo, dapat magpakalalaki tayo. Dapat harapan, kung may usap ka, iharap mo. Kaya ganun, ikaw po mismo ang kasi po nito, nag-umpisa po nito eh. Biruin mo, magpapakalat po kayo ng messages na i-block ako dahil nagsasalita ako ng laban sa aral, nagsasalita ako ng laban sa mangangaral. Ano po ang laban sa aral na sinabi ko? Ano po ang laban sa mangangaral na sinabi ko? Patunayan niyo po yun. Hanggat hindi niyo po napapatunayan yan, kapatid na Daniel, hindi po kayo sasamahan ng Espiritu Santo. Mararamdaman niyo po yan sa inyong sarili, kapatid na Daniel, kung merong gumagabay na Espiritu Santo ng Diyos sa inyo. Kaya nakakalungkot po na isipin na nagkaganyan po dahil pride. Alam niyo po, Brad Daniel, kayo po ang nagsabi, pagka ang isang tao ma-pride sa buhay, hindi yan sasamahan ng Diyos. Kaya binabalik ko po sa inyo yung sinasabi niyo po sa amin, hanggat hindi po kayo nagpapakumbaba, kapatid na Daniel, hindi po kayo sasamahan ng Espiritu Santo ng Diyos. Tapos sasabihin ninyo, pagka masama, i-block agad. Ano po ba ang definition and characterization ng masama para sa inyo? Baka iba po ang standard ng masama para sa inyo. Alam ko po yung standard ng masama na nasa Biblia. Ang masama, sabi ng Biblia, sa 8:44 ng 1, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Alam niyo po yung ginagawa niyo sa akin? Hindi man po pagpatay physically, ang ginagawa niyo po sa akin, pagpatay. Pagpatay, Brad Daniel.
sapagkat ang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao at sino mang mamamatay tao ay di pinananahanan ng pag-ibig. Pinananahanan po ba kayo ng pag-ibig, kapatid na Daniel, nung iutos nyo na ipablock ako? Hindi po kayo pinananahanan ng pag-ibig noon, kapatid na Daniel. Bakit? Malinaw po na character assassination yon, pagpatay, ayon po sa Biblia. Kaya ganun po, nakakalungkot mang isipin na po pwede nyo naman pong sabihin na, Mami, wala na si Badong sa Pilipinas, hindi nyo po ba pwedeng stop na lang po kung ano man po ang naging issue nyo kay Brad Badong? Pero ano po ang ginawa nyo? Ang ginawa nyo, pinablock nyo po ako. Na ang sinasabi ninyo, lumalaban ako sa aral, lumalaban ako sa mangangaral. Patunayan nyo po na meron akong nilabanang aral at nilabanan ko ang mangangaral. Patunayan nyo po yun. Pero mapapanindigan ko po sa harap ng kapatiran na hindi ako nagsalita ng anumang laban sa aral at anumang laban sa mangangaral. Kayo po ang nagpasimula nito dahil pinablock nyo po ako. I have to defend myself. Pangit lang po ang nangyayari ngayon dahil kinalat nyo po ako sa social media Nananahimik po ako So, paano ko po madedepensahan yung aking sarili? Hindi po ba sa social media din? Ngayon, meron nagsasabi sa akin, nakikiusap, bro, sana po, ganito. Alam niyo po, bro, sabi ko, doon sa kapatid, nakikiusap siya. Alam niyo po, bro, sabi ko, hindi po kayo ang dapat makiusap sa akin. Ang dapat po makiusap sa akin si Brad Daniel. Dahil siya po ang nag-utos na ipablock ako sa mga kapatid. Hindi naman po kayo, kasali. Wag po kayo dapat ang makiusap. Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Kaya lang, masaklap po, yan po ang nangyayari. Kaya ganun, nananahimik po ako dito. Tapos meron ako mababalitaan na meron silang mga pinaplano ngayon. Pinapakalat nila na masama akong tao. And kung masama akong tao, siguro hindi ako tatagal ng 20 plus years dyan na wala sweldo. Kung masama akong tao, sabi nga nung isang kasamahan namin, itong mga to hindi nag-iisip, sabi ganyan. Kung masama tayong tao, isang pitik lang ng lason, kami nagluluto ng pagkain nila Isang pitik lang ng lason, patay lahat yan. Pero, the mere fact na buhay kayo hanggang ngayon, malusog, wala kaming ginawa. Particularly sa ako, nagsasalita ako sa sarili ko. The mere fact na buhay kayo at malusog, hindi ko po ginawa yon. Pwede ko kayong, habang natutulog kayo, minamasay ko kayo. Pwede ko kayong gawan ng masama. Hindi na kayo magigising. Pero, the mere fact na buhay kayo at malusog, ibig sabihin, wala akong ginawang masama sa inyo. Bakit ganun na lang ang galit mo sa akin, Mami Beth? Bakit ganun na lang ang galit mo sa akin? Samantalang, tuwing magkakapera ako, hindi ako pumupunta ng apalit na wala akong bitbit para pangsaludar sa inyo. Pero, bakit sinisiraan mo ko? Sige, sasabihin ko na po ngayon sa inyo, mga kapatid. Hindi ba, Mami, tumawag ka kay Ate Ranza? Malyari na asawa ni Brad Josel Malyari. Ano sabi mo? Hello, Nak. Balita ko nasa Pilipinas na kayo. Opo, Mami, sabi ni Ate Ranza. Saan kayo tumuloy? Saan kayo tumutuloy? Meron pong kapatid na nagpahiram ng bahay niya. Ganun ba? Sabi ni Mami. Tapos, balita ko, palagi daw dyan nagpupunta si Badong
Mami, hindi po kasi alam ko po, busy po yun sa negosyo niya. Ganun ba? Sabing ganyan. Meron ka bang kasama dyan? Sabi ni Mami Beth. Yung nanay ni Brad Daniel. Ang sabi niya, wala. Nandun si Brad Josel Malyari. Gumanyan po siya. Ayoko po sabihin po ito. Pero, hindi nyo mapapaniwala si Brad Josel Malyari at saka si Sis Ransa Manabat Malyari. Anong sabi ni Mami? Mami Beth, Mami ni Kuya. Naku, anak, mag-iingat kayo diyan kay Badong, lalo na kay pera, lalo na sa pera. Hindi nyo naman mapapaniwala yon. Dahil matagal silang nawala sa Pilipinas, pero yung pamilya niya nasa Pilipinas, inaaruga ko. Kaya hindi nyo mapapaniwala yon. Kaya pangit ang nangyayari. Kaya Mami Beth, nakikiusap po ako sa inyo. Bawas-bawasan po ninyo ang kasinungalingan po ninyo kasi maiimpyerno po kayo. Ayaw po ng Diyos ang sinungaling. Ayaw ng Diyos ang mapanirang puri dahil ang naninirang puri sa kanyang kapwa, mamamatay tao. At sino mang mamamatay tao, maiimpyerno yan. Mami, hindi nyo po alam yun, di po ba? Ngayon ko lang sinabi. Para tumigil na po kayo. Kayo po, Brad Daniel, nirerespeto ko po kayo. Pero, hindi nyo po ako nirespeto. Biruin nyo, sisiraan ninyo ako sa mga kapatid, gagamitin ninyo ang inyong katungkulan, gagamitin ninyo ang pulpito para pasamain ako. Hindi na ako magtataka kasi, pangit po pangit pakinggan. Kaya, bahala na po kayo mga kapatid. Kung ang tingin nyo po sa akin, masama po akong tao, sana po mabuti po kayong tao. Kagaya po ng sinasabi nila, sila daw po ang maliligtas. Palagay ko hindi po totoo yun. Hindi magkakatotoo yun na sila ang maliligtas. Bakit? Ayaw ng Diyos sa mga mapanirang puri. Ayaw ng Diyos sa mga mapang-api. Mapang-api po yung mga magulang nyo, Brad Daniel. Yan po ang totoo. Magising po sana kayo sa katotohanan, Brad Daniel. Imulat po ninyo ang inyong mata. Sabi nga po ng inyong kapatid na si Sis Lisel Capulong, asawa ni Brad Don Capulong, sabi po niya, ang gara-gara ni Mami. Nagtatransform siya pag nakaharap si Kuya. Hindi lang po si Sis Lisel na iyong kapatid ang nakapansin po nun. Tanungin po ninyo ang ibang mga kapatid na nakasama nila. Ayoko lang magbanggit ng pangalan kasi bahala na po kayong magtanong sa mga nakasama nila. Biruin mo, yung isang kasama, naglayas. Yung isang kasama, nagpaalam na magbabakasyon muna, pero dinala na lahat ng gamit. Di po ba lahat po nang umaalis sa mga magulang nyo, Brad Daniel, pinapasama po nila? Hindi po ba kayo nagtataka, Brad Daniel? Bakit walang tumatagal na mga kasama nila? Kasi po, malupit po sila. Malupit po sila. Malupit po ang inyong mga magulang. Yun po ang totoo. Masakit man pong marinig, pero yun po ang totoo. Bro, mawalang galang na po. Hindi kaya na misunderstood mo lang yung nanay ni KDR kasi sobrang understanding si KDR. Hindi po. Hindi po. Kasi sabi ko nga po, kahit natutulog yung dalawang matanda, alam ko po yung iniisip nila. Kasi nakasama ko po sila for a long time.
kung sobrang understanding po si KDR, dapat na inintindi niya po at hindi niya ako pinablock. Kaya mali po yung sinasabi nyo na sobrang understanding si KDR. Granting, giving a benefit of the doubt, sige po, bigyan po natin ng benefit of the doubt ngayon. Ngayong nag-video ako, nag-live ako, di sana maintindihan niya yung dapat niyang maintindihan para magkaroon siya ng wisdom na bibigay ng Diyos. Pero sana po, hopeful naman po tayo lahat, kagaya nung sinabi nung kapatid na nakiusap sa akin. Sabi ko doon sa kapatid, bro, dapat hindi ikaw ang nakikiusap sa akin, dapat si Brad Daniel. Kasi si Brad Daniel ang nampablock. Pero mo gagamitin mo yung iyong katungkulan para pasamain yung isang tao. Yung isang taong inialay yung kanyang buong buhay para sa iyong mga magulang dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang matinding pananampalataya. Kahit ano-anong naririnig niya, ano-anong nakikita niya, walang matuwid sa lupa, gumagawa ng mabuti, hindi nagkakasala. Kaya ganun po akong tumagal. Di ako sabi nga nung nakausap kong di ko nalang babanggitin kasi baka din siya, pagkaisahan din siya. Sabi niya, naku, kung ako yan, hindi ako tatagal ng 1 linggo. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ikaw yon. Sabi ko, iba ako. Kasi sumampalataya ako. Nakita ko kasi si Brad Eli nung buhay siya. Pinagtatanggol niya kami. Hindi mo ba po pwede, Brad Daniel, na ipagtanggol kami sa iyong mga magulang? Leader ka, dapat hindi ka makamagulang, Brad Daniel. Leader ka po. Tandaan niyo po yun. Baka nakakalimutan niyo po. Sa'yo po ipinagbilin ng kapatid na Eli Soriano ang kapatirang ito na kanyang nakamatayan. Kaya lang, nakakalimutan niyo po yata, kaya mas natatandaan nyo na anak kayo ni Sis Beth Rason at ni Brad Dan Rason. Yun po ang nakakalungkot. Kaya inuulit ko po, wala akong galit sa puso, wala akong puot sa puso. Sila po ang tanungin ninyo, bakit nagkaganito? Nananahimik po ako dito sa lugar na ito, masaya, mapayapa, tapos biglang ipapablock ako. Hindi kasi tumitigil sa paninira yung nanay ni Brad Daniel sa akin kahit nasa malayo na ako. Pangit. Hindi mo po ba pwedeng sabihin, Brad Daniel, sa magulang mo, Mami, ang layo-layo na ni Badong. Hindi po ba sapat yung ipinaglingkod niya sa inyo? Kung meron man siyang nagawa na pagkakamali, para makalimutan ninyo yung pagkakamaling nagawa niya, kung meron man. Mas mabuti pa si Annabel Rama. Ano sabi ni Annabel Rama? Kung ang Diyos nga nagpapatawad, ako pa kayang Bisaya ang hindi magpatawad? Kaya ganun, Mami, lalo na matanda na po kayo. Ilang hakbang na lang, po pwedeng papagpahingahin na tayo ng Diyos, Mami. Alam niyo po yan, mahal ko kayo. Pero, ano po sinasabi ninyo? Sabi nga sa psychology, the reason why we feel the pain from someone or somebody because that someone or somebody that hurt us is or are dear to us. Pagka yung nanakit sa'yo, hindi mo naman kakilala kaano-ano, walang kwenta. Pero pag ang nanakit sa'yo, naramdaman mo yung sakit na idulot niya, ibig sabihin yung tao na yun mahal mo. Hindi po ba sapat yung 20 plus years na ipinaglingkod ko sa inyo na walang sahod? Take note po yan, walang sahod. Tapos sasabihin nyo sa anak ninyo na kay Brad Daniel, na lahat naman ng sinusumbong nyo pinapakinggan ni Brad Daniel.
na sinumbong nyo sa kanya na natutulog ako ng tanghali, hindi mo ba po pwede, Brad Daniel, na pagsabihan yung nanay nyo po na, Mami, baka po kaya natutulog yan ng tanghali? Dahil ano po ba siyang oras nagigising? Ano po ba siyang oras natutulog? Di po ba dapat bilang leader, kailangan maging matuwid na hukom po tayo? Dapat wala po tayong pinapanigan? Madali lang naman, Brad Daniel eh. Bakit hindi nyo man lang po sinabi sa magulang nyo, sa nanay nyo na, Mami, baka po natulog yan ng madaling araw, nagising yan ng madaling araw. Hindi po ba gabi-gabi minamasahe ko po kayo? Mami, Daddy? Pasinungalingan nyo po yung sinasabi ko. Kaya ganun, masakit pong tanggapin yung totoo, marinig yung totoo, lalo na nirerespeto natin yung mga tao, pero kailangan po nating tanggapin, mga kapatid, yung katotohanan na masakit marinig. Yun po ang katotohanan. Hindi po ako nagtatanim ng galit, sila po ang nagtatanim ng galit. Dahil nagpakalayo-layo na po ako, pero hindi po tumitigil sa paninira. Yung nanay ni Brad Daniel, ang masakit pa, pinanigan po ni Brad Daniel na leader ng samahan, na pinagkatiwalaan ng kapatid na Soriano, na kanyang napagkamatayan. Yun po, masakit po sa kalooban, pero ganun po. Sabi ko nga, lalo kong napatunayan sa kalooban ko, wala na ang Diyos dito. Wala na ang Diyos sa samahang ito. Bakit? Bukod sa maraming mga irregularities na mga nangyayari, itong leader ngayon ay pumapanig na. Kaya yun po mga kapatid, kung ang iniisip ninyo, masama akong tao, everyone is entitled to our own opinion. Opinion nyo po yan. Dahil yun po ang ininstill ng leader ng samahan na MCGI. Sadly, we cannot deny the fact na ang Diyos ay nagtatakwil. Ang Diyos po ay umaalis. Nasa Mikas po yan. 3:11. Yung mga nilayasan ng Diyos ang bayang Israel nung ang kanyang mga hukom ay naging paupahan na lang. Napapakilos ng pera. Kaya ganun. Hanggang dun lang po ngayon, mga kapatid, bahala na po ang Diyos na matuwid na hukom. Magandang gabi, magandang umaga, magandang araw, kung saan man at anumang oras ang naaabot ng live ko po na ito. Salamat po sa Diyos.